pupunta kami sa Clarenville. Magsiski kami. So, itong mga oras na to, nag-aantay kami ng magsusundo sa amin, which is yung pamangkin ko. So, ayan. Ready na kami. Yeah. Actually, matagal na kami nasa labas niyan. Nakapagpala na rin kami ng onte. Kasi nga, para ma-clear yung driveway. So, bago kami umalis, nagpala-pala muna kami ng onte kasi nga masyadong excited, lumabas agad kami. Yan na, dumating na yung pamangkin ko. Yan, mag-load na kami ng mga gamit. So, dalawang sasakyan pala kami. Kami, tapos yung pamangkin ko, tapos sa isang sasakyan sila kuya. So, nasa biyahe na kami niyan. Parang 3 hours yata. I'm not sure, pero 2 to 3 hours yung biyahe namin. Ito na, nakarating na kami. So, bago kami nakapasok, nahirapan kaming i-open yung pintuan. So, nagtagal kami doon ng, di ko sure, pero ang tagal namin sa labas kasi nga, parang nag-frozen na yung pintuan, kaya nahihirapan na kaming i-push. So, wala, nanigas-tigas na talaga kami dyan. Siguro mga kami dyan, mga 30 minutes kami sa labas. Kaya sobrang naninigas na yung mga kamay namin. Bali, kinakontak na rin namin yung may-ari niyan kasi binook lang namin siya through Airbnb. So, yan. At nakapasok na nga kami. So, ayan, pinapakita ko yan dyan kung ano yung itsura ng loob ng cabin. Actually, merong winter storm yan. Mga panahon na yan. Matagal na kasi namin siyang binook. Kaya hindi na kami maka-back out. Matagal na namin pinaghandaan talaga kasi nga hindi katagpo-tagpo yung mga schedule namin. Ito yung itsura niya sa labas. Yan. Maganda niya, malawak pa siya. Maganda rin siya. Ito naman yung harap. So, yung harap is lake siya. So, winter pa, kaya frozen siya. Pero pag summer niya, sobrang ganda niya. Feeling ko lang naman, di pa kami nakakapunta ng summer dito. Tapos pwede rin mag-kayak. May mga gamit din sila dito sa cabin na pang water activities. Kaya mag-enjoy talaga pag pumunta dito ng summer. Supper time na. So yan. Nagdala lang kami ng mga lulutuin namin. Nagdala kami. Tapos may dala din sila kuya. Tapos may bigas na kami dala. Tapos kompleto na rin pala sa cabin. Meron silang mga plato, meron mga kaldero, meron na rin mga panghugas ng plato, kumpleto na talaga siya. Tapos may mga towel na, may mga shampoo pa nga at sabon, may mga blower, kumpleto na talaga. Kaya na-rate din naman namin na 5-star din tong cabin na na-rent namin, tsaka maluwag siya. Yun nga lang, parang onti lang yung bedrooms niya. Pero maluwag, kahit sa sala pwedeng matulog lawak Yan. So, kain-kain muna kami dyan. May kasama pala kami puti na yan. Girlfriend yan ng pamangkin ko. Nakakatuwa kasi talagang join din siya. Talagang banat din siya, kanin din siya. Saka walang reklamo. Bait din. Nakakatuwa. Yan. Yung mga bata, sige, takbuhan lang muna sila. Okay, sige, so. Yan, kain-kain kami dyan. Siya, kitang-kita naman na hindi ako naalis sa harap ng pagkainan bulos ng bulos. Ano ga? Oh, wala kasi bulos. So, ano na, tapos na kumain. So, tara na, bumarik. So, ayan na. Habang nabarik kami, naglalaro kami ng charades. Sisimula na kami ng aktingan. Oh ha? Tingnan mo si kuya. May props pa yan. Tingnan mo. Utas naman kumuha pa ng props. Sinama pa si Austin. Pagkagaling naman. Pagkakaarte. Yung isa naman doon si Bri. Tingnan nyo naman. Akit pataog na. Si Jace nahulog dyan sa hagdanan. Simula dun sa parang gitna hanggang baba. Walang iyak. Walang tunog. Bango naman agad Yan. Next, sila magka-team. Kasi nag-divide kami as 2. So,
galing na sila ba? By the way, meron pala yung twist kasi may kasama nga kami puti, di ba? So, kailangan lahat ng ginagawa namin is English. Kaya, hirap-hirap naman eh. Tapos, naglaro kami ng Pinoy henyo. Wala halos nakasagot. Ang nakasagot pa ay yung puti. Ay siya. Pero, yung mga words naman namin is kailangan talaga English para alam din naman ni Abby, nakakasunod na siya. So, ganyan lang kami hanggang madaling araw. Naglalaro kami. Yung pamangkin ko, si Dab at si Kuya, hindi pala sila tumodo ng inom kasi nga magdadrive sila. Kasi kinabukasan, yun yung plano sana namin na mag-ski kami. Kasi pang second day namin dyan. Kaso, yun nga, binagyo nga kami kaya nga hindi kami natuloy. Sayang naman ang, sabi tuloy ni Kuya, sayang tuloy ang hindi niya pag-iinom ng isang gabi eh. O yan na yung kinabukasan na dapat mag-ski kami. Pero hindi kami natuloy dahil nga nag-post ng notice yung ski resort na hindi sila mag-open dahil nga talagang windy, super windy. Kaya wala naman kaming magawa ng hapon. Tulog lang yung iba, rest kami ito, nagkanta-kanta lang kami doon kasi wala na kaming magawa. At ito na yung third day namin na dapat pauwi na kami. Pero dahil nga ang ski ang pinunta namin, kaya pinilit pa rin talaga namin makapunta doon. Para may experience din talaga. So yan, on the way na kami niyan. Biyahe-biyahe, malapit lang siya sa cabin na nirent namin. So, hindi masyadong hassle yung biyahe. Hindi na namin kailangan lumayo. So yan, ang ganda ng view. Excited, super excited. Lalo na si Max kasi na-try na niya mag-ski before sa school. Kasama niya mga classmate niya. Pero kami, wala pa kaming idea kung anong mangyayari sa amin. Good luck! Pero thank you Lord talaga kasi yung plano talaga namin na gawin ng mga panahon yan is kahit na purnada is nagawa pa rin talaga namin. So nakarating na kami. And kahapon yan, nung super talagang lakas ng hangin, talagang winter storm talaga. Pero tignan mo naman yung weather ngayon. Sobrang ganda. And then, hindi siya windy, hindi siya sobrang lamig. As in, kaya talaga. Yan pala yung ice na tinatawag nilang black ice, yung super dulas na pag parang nabasa na siya tapos natuyo, kaya ganyan siya. Kaya dahan-dahan pag may mga ganyan. Kasi super dulas niyan. So yan, pupunta na kami doon. Excited na. Ayan, dyan yun. Dyan kami pupunta kasi dyan kami magre-rent ng mga gagamitin namin mag-ski, pang-ski. Kita mo naman talaga, ang araw, ang ganda. Super thank you, Lord. Yan sila. Diyan sila nag-i-ski. So, moment of truth na. Nandito na tayo. Magbabayad na tayo ng entrance fee natin. Ng pang-rent, re-rent natin sa gagamitin natin pang-ski. And then, actually, avail din kami ng magic carpet pero hindi talaga namin siya nagamit. Kaya sayang lang, $90 din yun. Kasi hindi namin kaya, ayaw namin i-risk kasi nasa baba pa lang kami, nahihirapan na kami. Halos matumba-tumba na kami. Kaya din na talaga namin pinush. Pero yun, sayang nga. Kaya yung mga gustong matry, itry nyo muna dito sa parang baba lang muna bago kayo mag-avail ng magic carpet kasi sayang talaga siya. So marami pa kaming pilapan yan kasi kailangan talaga nilang malaman kung ano yung weight mo, yung height mo kasi yung kailangan yung sukat sa paa talaga tsaka yung bigat is tama. Kaya super kopyahan pa nga kami dyan kasi hindi ko din alam kung ano mga ilalagay-lagay dyan eh. Tapos yun, dinidivide namin kung saan kami mas makakatipid kasi merong pag nag-single ka, mas mahal. Pero pag family kayo, mas mura siya. So, nag-divide kami into 4 para mas nakatipid kami. So, yun, mas cheap, di ba? Okay na din. Tapos halos lahat kami kumuha ng magic carpet na hindi din naman nagamit. Parang yung pamangkin ko lang sa yung girlfriend niya yung naka-try ng magic carpet. Kami lahat doon lang sa baba. Sa pang-pang lang kami. Kaya yun. Nakakatuwa din yung time yan kasi hindi super lamig. Nakisama talaga yung weather.
So, yan. Nakapili na kami ng mga boots namin kasi tinignan talaga kung talagang sakto sa size mo, kung comfortable ka ba. Tapos ito naman yung sa board kasi lahat kami ang kinuha namin pang ski. So, nakapila kami dyan. Sinusukat-sukatan pa kami, tinitignan. Lalo na kay Jace, nagtagal kami kay Jace. Kasi di ba maliit yung paa ni Jace, kaya doon kami nagtagal kay Jace. Pero cute na cute sila kasi nga ang liit, di ba? Hira lang siguro yung mga nagpupunta dito na baby. So yun. At ayun na nga, natulog nga siya, di ba? Napagod talaga siya. Habang nag-e-enjoy na yung iba sa labas, kami nandito kami sa loob at natutulog itong batang ari. Ay, pagkainam. Look. Oh, ang cute ng boots niya, ang liit. Yan yung itsura niya sa labas. Super ganda. Tapos hindi malamig. Sobrang, kahit wala kang gloves. Tingnan mo, hindi kami nag-gloves niyan kasi na hindi malamig. Pero, yung day before that, super lala ng wind. Nakita nyo naman, di ba? Ang ganda. Nakakatuwa. Lalo na yung mga bata talagang nag-enjoy. Tingnan mo si Jason. Woo! Ang galing. Mas magaling silang mag-balance. Actually, yung mga bata, mas magaling mag-balance kaysa sa ating mga matatanda. Ang galing nila. Tingnan si Jace. Dire-diretso siya. Oh. Naka-bend pa yung paa. Oh. Ganyan. Oh, Jace! Heads up, Jace! Yee! Go, shake it, shake it, shake it. Go, Jace, go! Shake it, go. Push him, push him. Yee! Ang galing! Ang galing nga eh. Actually, si Max talaga yung pinakamagaling sa aming family, ha. Kasi, sanay na siya, marunong na siya. As in, sisiw lang. Kaming dalawa ni Bray, wala. Yung mga anak na lang talaga na. O, diba? Sabi ko mag-picture. Wala, ayaw tumigil nung maliit. Una, iyak-iyak pa yan, ayaw niyang mag-boots. Nung nakatry na, ayaw nang tumigil. Pagod na yung tatay niya, oh. Andun nga yung magpipicture, oh. Mga 5 minutes mong likumin bago makapag-picture ng ayos, eh. Oh. Dinahangin. Dito tayo. Max! Asan na iba? Game na! Okay? Gab! 1, 2. Sa bato eh. Ayaw din tumigil eh. 1, 2, 3. Ito, hala, sige, push nyo lang yan, sige. Makakarating din kayo sa panahonan nyo. Siguro mga ilang hakbang pa lang sa sobrang bigat ng sapatos. Pagod na ka na. Tapos isang beses mo lang aandarin. Babalik ka na naman. Oh, mag-i-split ka pa talaga eh. Gusto lang naman namin mag-picture. Oh, tara. Sige. Sabi mo pag may sipon ha? Kuya naman nakala. Wait lang. Paano pag natumba ako? Ang tagal kong hinakbang yan. Tapos ganyan, oh. Feel na feel, oh. Oh, ang galing, oh. Kala mo talaga, oh. Papunta dun sa gilid, oh. 1, 2, 3, boosh. Oh, diba?
Bingo ka, girl. Sa sobrang sakit ng katawan, sick call talaga kinabukasan. Ilang beses kang lumagapak ng ganyan. Sakit talaga ng katawan kinabukasan, hindi talaga makapasok, hindi makabangon literal. Ginusto mo yan. Sayang tuloy isang araw. Pero worth it. Worth it. Ski. Pwede. Uwian na nga. So, kinabukasan hindi talaga nakapasok sa sobrang sakit ng katawan. Pero worth it. Sobra. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And thank you guys for watching. Bye!